Celebox. Isang normal na hapon sa lugar na yon sa Pasig. Karamihan ay nagsisiuwian na galing sa trabaho. Abala na ang kalyeng yon dahil sa ganitong oras ay naglalabasan na ang mga nagtitinda ng pagkain, mga damit at kung ano-ano pa. Maraming tao ang naglipana at mga sasakyang panay ang busina. Sa lugar na yon, nakatira si Natasha. Hindi kahantulad ng iba. Sa oras na yon ay papasok pa lang siya sa trabaho bilang isang masahista. Maganda si Natasha, maputi, balingkinitan ang katawan. Maganda ang alon-alon nitong buhok at tila nga hawig ni Mama Mary dahil sa pagiging maamo ng mukha nito. Gayunpaman, dala ng kahirapan ng buhay na masukan bilang isang massage therapist o masahista si Natasha. Wala namang issue sa kanya yon dahil wala naman siyang ginagawang mali. Marangal at disente naman ang trabahong iyon na siya namang dahilan kung bakit may nakakain ng kanyang pamilya. Si Natasha ay nakatayo sa harap ng salamin, nagsusuklay ng buhok. Naka-uniform na siya ng beige at puting blouse. Malinis ang muka at may manipis na lipstick. Kita sa kanyang mga mata ang pagod, ngunit determinado siyang pumasok muli ngayong gabi. Sa gilid ng salamin, may picture frame na may lumang litrato nila ng kanyang ama na yumao na. Napatingin siya rito sandali, saka ngumiti ng pilit. Habang nag-aayos ng sarili sa salamin. "Nay, pasok na po ako." Sa maliit na kusina, abala si Aling Maria sa paglalagay ng tinapa sa maliit na platito. Naka-duster at nakasapo ng towel sa balikat. Lumingon siya sa anak na tila papunta na sa labas. "O sige anak, mag-iingat ka ha. Huwag ka masyadong magpuyat." Tumangulang si Natasha habang inaabot ang kanyang maliit na bag. Dumaan siya sa tabi ng ina at hinalikan ito sa pisngi. "Oo naman, Nay. Don't worry. Maingat po ako. At hindi po ako magpapaloko sa mga kumag kung sakali mang may magtangkang gumawa ng masama sa akin." Napatawa si Aling Maria habang nilalagay ang maliit na kape sa lumang tasa. "Huwag kang magpadala sa mga kliyente mo ha, lalo na pagwapo't magalang. Diyan ka pa naman mahina." "Nay naman oh, masyadong personal yung banat mo ah." "Ikaw din anak eh. Kung sakaling may matinong darating, wag mo nang palampasin, hindi habang buhay eh." Tumigil si Natasha at lumapit uli sa ina. Kinapa ang kamay nito, pinisil ng marahan. "Alam ko po, Nay. Pero ngayon, trabaho muna ha. Ayoko munang... Basta, Nay, pahinga muna ang puso ko ngayon." Ngumiti si Aling Maria. Pilit, ngunit puno ng pagmamahal. Tumango siya at inayos ang kwelyo ng uniforme ni Natasha. "Sige na, baka malate ka pa. Teka, ayaw mo bang magbaon ng tinapa?" "Naku Nay, hindi na po. Itabi niyo na lang po yan para may makain ako mamayang madaling araw pagdating ko." "O siya, sige na. Pumasok ka na. Kaawaan ka ng Diyos anak." "Salamat po Nay. I love you po." Lumabas si Natasha ng kanilang bahay. Maliit ang iskinitang iyon. May mga batang naglalaro pa nang hindi alintana ang sigip ng paligid. At may mga tambay na umiinom ng kape. Of course, laman na naman siya ng tsismisan ng mga marites sa paligid. Kaya lang, dead ba na siya? Wala na siyang pake kung putaktihin na naman siya ng mga makakating dila dahil sa kanyang trabaho. Dumaan siya ng maayos at ngumiti na lamang sa mga to. "Grabe naman. Paano niya natitiis na magtrabaho sa spa? Yung perang pinapakain niya sa pamilya niya, kapalit ng pagpapakain niya ng pempem niya." "Correct. Maganda nga. Kaya lang mahina yata ang kukote, kaya nauwi sa pagpisil-pisil ng katawan ng trabaho." "Kadiri! Kung sino-sinong katawan na ang nilamas-lamas niyan. Hindi ba siya nahihiya sa trabaho niya?" Pairap pa na sabi ng isa.
Napubuntong hininga na lamang si Natasha. Umiling-iling at napasabing, "Lord, bigyan mo po ako ng konting patience para hindi ko kalbuhin ang mga marites na to sa paligid at pigilan niyo din po ako na wag staplerin ang mga bibig ng mga mahaderang to." Muli siyang huminga ng malalim at saka sumulyap sa tatlong nakatambay sa tindahan na yon. Halata naman na peke ang ngiting tinapon niya sa mga to. "God bless you po. Pag-ingat po kayo. Baka mamaya, mga asawa niyo na ang kliyente ko sa spa." Pagsinghal na sabi ni Natasha, sabay naglakad papalayo sa mga marites na yon. Nanggaliiti naman lalo sa galit at inis ang mga yon at parang nagsiusukan ang mga ilong dahil sa binitawang salita ni Natasha. Pagkalabas ng iskinitang yon, kaagad naman siyang pumara ng jeep patungo sa Ortigas kung saan naman naroon ang wellness spa na pinapasukan niya. Nakaupo si Natasha sa may bintana, nakasandal habang binubuklat ang maliit na notebook. May nakaipit na larawan ng kanyang ina noong bata pa ito, katabi ang litrato ng kanilang pamilya noon. "Hay, Nay, konti na lang. Kapag sapat na ang naipon ko, promise ko, iaalis kita sa lugar na yan." Sabi pa niya habang papalayo ang jeep na yon. Umiling-iling si Natasha at pilit inaalis sa isip nito ang mga narinig kanina sa eskinita. Ayaw niyang masira ang good vibes niya. Ayaw niyang dalhin ang stress nito sa trabaho. Kapag problemado kasi ang isang masahista at iniisip-isip to, dala-dala niya ito hanggang sa pagmamasahe, mabigat ng kamay at maililipat ng stress sa kliyente. Muli niyang binuklat ang notebook at saka sinulat niya ang salitang, "Goal for today. Huwag magpa-fall at dapat mag-focus lang sa work para sa pangarap." Napangiti na lamang siya mag-isa. Ayoko na ng gwapo, ayoko na ng charming, ayoko na ng may abs. Mahinang bulong niya. Napatigil siya. Napaisip, tumitig sa kawalan, tila may biglang sumagi sa isip. Lalo na kung mabango. Muli niyang bulong, sabay kinurot ang sarili. "Natasha, pagtigil ka nga." Bumaba si Natasha ng jeep sa harap ng Luna Wellness Spa. Tumayo sa tapat ng pamilyar na signage ng spa. Malinis, tahimik, may water feature na falls sa harap. Huminga siya ng malalim, saka pumasok sa loob. Pagpasok niya, sinalubong siya ng malamig na hangin at halimuyak ng eucalyptus oil. Dumiretso siya sa locker area at saka masayang binati ang kasamahan. Lumingon si Michelle na nagkakape sa may pantry corner. "Uy, Nats! Bagong gupit?" Hinaplos ni Natasha ang buhok, ngumiti ng konti habang inaayos ang clip. "Trim lang, pa-fresh, ganun." Baka sakaling lumaki ang tip for today's video eh." Tumawa si Michelle sabay lapit. "Ay sus! Ikaw pa! Hindi mo na kailangan ng gupit, no? Yung aura mo, nakakaakit na kaya for sure. Tipa-more ka na naman." "Aura mo mukha mo. Hay nako, another night, another masahe na naman." "Hay, ano pa nga ba? Kayod pa more. Anyway, may bago tayong walk-in client. Gwapo raw, mukhang mayaman. Napansin mo ba sa lounge?" "Ang aga ng chismax mo, Mars. Hindi ko nakita yung client na sinasabi mo eh. Sa employee's entrance ako dumaan." "Mars, baka naman pwedeng ikaw na muna ang mag-service sa new client. Wala pa ako sa mood eh. Tapusin ko lang tong kape ko." Pakiusap pa ng kaibigan. Napatingin si Natasha, ngumiti na may halong inis. "Kakarating ko lang, Mars ha. Ako na naman kaagad ang magsaservice." Maya-maya naman ay biglang pumasok si Ma'am Len, ang kanilang supervisor sa wellness spa. "Oh, buti nandito na kayong dalawa. May new client tayo. Ikaw na, Natasha, ang mag-service, ha?" "Yes, thanks, madam," sabi ni Michelle. "Ha? Baka mamaya magsisi ka." Pagsinghal na sabi naman ng visor nila. Napakunot noon naman ang dalawa sa narinig. "Bakit po?" sabi ni Natasha. Magsisisi, madam?" Pagtataka pa ni Michelle. Bigla namang kinilig ang visor nila at saka mahinang bumulong. "Ang gwapo ng client."
Talaga ba? Tanong ni Michelle. Oo no, kailan ba ako nagsinungaling? Mabilis naman na nilagok ni Michelle ang kape nito. Carry ko na, ako na madam ang magsaservice. Bigla namang sumabat si Natasha. Touch move na. Ako daw ang magsaservice, Mars. Chill ka na lang dyan. Ha? Kailan ka pa nakapag-agawan sa akin? Tanong ng kaibigan. Mars, need ko ng maraming tips. Hayaan mo na ako. Shut up na kayong dalawa. Si Natasha na muna at para naman bumalik ulit ang new client natin. Ouch. Madam parang sinabi mo na din na kapag ako ang nagmasahe dyan, hindi na babalik. Porket maganda tong si Natasha, sa kanya na muna ang client. Tila nagtatampong sabi naman ni Michelle. Ay sus, nagtampo pa. Mars, we are both beautiful naman oh. Yun lang, mas angat lang ako ng 3 paligo sa'yo, Charis. Sabay nagtawanan ang 3. Pumasok na si Natasha sa staff room. Iniwan si Michelle na tumatawa pa rin at ang visor nila. Bitbit ni Natasha ang clipboard. Nakaayos na ang kanyang uniforme. May baon na aroma oil at towel. Nakita niyang schedule para sa room 8. Pangalan ng bagong client ay River Arcangel. Napahinto siya ng bahagya at saka bumuntong hininga. River? Pangalan pa lang? Parang pabango na. Focus girl, focus. Hindi ka nandito para ma-inlove. Nandito ka para makapag-relax ang tao, hindi para kaligin. Pumasok ang isang matangkad na lalaki. Nakasimpleng polo shirt, dark jeans, shoes sa room 8 na may suot na salamin kahit hindi naman maliwanag. Hindi mo akalain na CEO siya ng isang kilalang tech startup kung hindi mo siya kilala. Wala siyang bodyguard, wala rin ka-ere-ere. Siya si River Arcangel. Gwapo, moreno, expressive ang mga mata at may malalim na boses na parang may sariling Spotify playlist. Siya ang pangatlong anak ng mayamang negosyante na si Mr. Lucio Arcangel na kilala na nagmamay-ari ng mga water companies. Hindi katulad ng panganay na anak na si Ocean Arcangel na sikat na sikat. Si River ay kabaliktaran nito. Ayaw niya sa limelight. Ayaw niyang pinag-uusapan siya. Binuksan ni River ang pinto ng room 8. Malinis ang loob ng kwarto. May soft lighting, relaxing background music, at may aroma diffuser sa gilid. Pumasok si River, tinanggal ang sapatos at umupo siya sa massage bed. Sinusulya pa ng paligid at napapatangu-tangu na lamang. Pakiramdam niya ay hindi naman siya nagkamali ng pinasukan na wellness spa. Mahina pa siyang bumulong sa sarili. Nice. Ang bango. Parang marirelax talaga ako dito Bigla namang tumunog ang cellphone niya. Pumasok si Natasha, nakaayos ang buhok, may hawak na towel at massage oil. Pagkakita niya kay River, napangiti siya ng bahagya. Umiwas pa siya ng tingin dahil medyo naiilang siya sa strong presence at sex appeal ng kanyang client. Habang papasok sa kwarto, magalang niyang binati ang binata. Good evening po sir, ako po si Natasha, ang assigned therapist niyo ngayong gabi. Ready na po ba kayo? Tumayo si River, ngumiti at inabot ang kamay. Hi, River. Yes, ready na makapag-relax sa essential oil sa hagod mo. Napailing si Natasha. Hindi niya ina-expect ang ganitong tono mula sa mukhang seryosong lalaki. Tinanggap niya ang kamay pero mabilis din itong binitawan. River, parang pangalan ng pabango Napasambit pa si Natasha. Yes, River. Pangalan ko talaga. River Arcangel. Wow! Arcangel? You mean, related ka sa mga Arcangel? Yung business tycoon? Mukha bang hindi? Nakangising sabi naman ni River. Napalunok naman si Natasha dahil baka iba ang pakiwari ni River sa tinuran niya. Don't get me wrong, sir. Hindi ko naman... basta, wala akong masamang intensyon. Napatingin si River sa kanya at napangiti. I'm just kidding. I usually get that expression. I don't know kung hindi ba ako mukhang mayaman o masyado bang gusgusin ang itsura ko. Again, sir, I'm sorry. Shall we start the massage? Ang sakit talaga ng katawan ko Okay, sir.
Labas lang po ako. Pakihubad na lang po ang suot niyo, sir. Sabay na palunok na sabi ni Natasha bago ito lumabas ng massage room na yon. Nakahiga na si River, nakatapis lang at nakaharap sa massage bed. Marahang pumasok si Natasha. Muli ay napalunok siya nang makita ang malapad na likuran ni River. Halatang batak na batak ito sa gym. Nagbalik siya sa kanyang ulirat matapos ang ilang segundo na parang tumigil ang mundo niya. Tahimik siyang nag-aayos ng gamit. Nilagay sa tray ang mga gamit. Bumuntong hininga siya at nagsalita. Ready na po ba kayo, sir? Yes. Sanay na si Natasha na magmasahe sa iba't ibang katawan. Hindi na bago sa kanya ang makakita ng hubad na katawan. Wala nang mali siya sa kanya, ngunit iba ang nararamdaman niya. Sa pagkakataong ito, iba ang kaba sa dibdib niya, lalo na nang dumampi ang kanyang mga kamay sa katawan ni River. Habang minamasahe ang balikat ni River, mas bumilis pa ang tibok ng dibdib ni Natasha. Oh Lord, bakit ganito tong napifeel ko? Bakit parang natutuwa ako na nahahawakan ko ang katawan ng lalaking to? Dapat walang mali siya, di ba? Sambit pa niya sa sarili. Ramdam ng kanyang palad ang kinis ng balat nito, mukhang alaga din sa derma. Tama nga, hindi basta-basta tao ang lalaking minamasahe niya. Pakiramdam niya ay gatas ang ginagamit nito panligo. Napailing-iling na lamang si Natasha at pilit binura ang mga makamundong isipin. Muli siyang lumunok at nagsabing, So, Mr. River, anong trabaho niyo po? Startup founder, tech, mostly web solutions. Medyo boring pakinggan, pero mas na-challenge ako kapag nai-stress. Kaya pala kailangan ng masahe. Pero sir, di ba kayo yung anak ng Arkanghel na sikat? Yung may-ari ng Arkanghel Empire? Yup, but I want to start my own company. I want to be different. Ayoko maging anino lang ni Papa. Gusto kong gumawa ng sarili kong pangalan. Ah, ganon? Pero di ba at least hindi ka na maghihirap. Hindi ka may stress masyado. Oo di sana di ako nagpapamasahe ngayon dahil hindi ako stress. May point. Sabi naman ni Natasha habang patuloy na hinihimas ang likod ni River. Wait, buti okay sa boyfriend mo na ganito ang trabaho mo. Sa salitang iyon ay tila kumukuha ng impormasyon patungkol sa dalaga ang binatang iyon. Una, wala akong boyfriend kaya walang magagalit. Pangalawa, kung meron man, wala siyang dapat ikagalit dahil disente naman itong trabaho ko, no? At pangatlo, bakit mo naman tinatanong, sir? Napaismid naman si River. Ha? Wala lang. Curious lang. Curious? Okay. Curiosity can kill a cat daw. Tumawa naman si River. Totoo ang halakhak. Bumangon ng bahagya para sumulyap sa kanya. Ikaw pala yung tipo kong therapist Medyo malalim, pero funny. At ikaw yung tipo kong kliyente. Gwapo, pero etsyosero. Ganting biro naman ni Natasha. May saglit na katahimikan. Parehong parang na-realize ang flirt level ng biro. Napatigil si Natasha sa pagmamasahe. Tumingin si River sa kanya mula sa side eye. Habang minamasahe ni Natasha ang lower back ni River, mas relax na ang kwentuhan nila. Nagtatawanan, nagbibitawan ng mga biro. Parang hindi na kliyente therapist ang usapan. Alam mo Natasha, kung ganito lahat ng masahe, baka araw-araw na ako dito. Kaya lang, mahal ang subscription dito Walang promo code. At saka, CEO ka no? May time ka ba na everyday magpamasahe dito? Basta ba ikaw ang gabi-gabi na magmamasahe? I will make time. Etsyosero ka sir Teka, bakit hindi ka nalang magpamasahe sa jowa mo? Jowa? Oo, jowa. Girlfriend, asawa, fiancé, jowa. Pag-e-elaborate naman ni Natasha. Napasinghal naman si River. Wala akong jowa. Wala akong fiancé. Wala akong asawa. Wala akong girlfriend. Tila nagpintig naman ang tenga ni Natasha sa kanyang narinig. Hindi niya alam, ngunit bahagya siyang natuwa sa sinabi ng binata. Good.
Good for you. Para makapag-focus ka sa business mo. Ang totoo niyan, wala akong kaalam-alam mag-manage ng isang relationship. I don't know. Baka hindi pa ako ready para sa love life. Na-curious naman si Natasha sa tinuran ng binata. Ha? Alam mo ba kung bakit hindi ako marunong sa love life? Bakit? Kasi may app ako sa puso. Hindi ko ma-download ang feelings mo. Napahinto si Natasha. Natawa. Halos mapatong ang muka sa likod ni River sa kakatawa. Oh my God! Grabe ka! Ang corny mo! Pero napatawa kita. Aminin mo! Natatawang sambit ni River. Ilang saglit din ang katahimikan. Bukod sa nag-e-enjoy si River sa company ni Natasha, totoo namang sarap na sarap siya sa bawat hagod ng dalaga sa kanyang katawan. Hard nga ang pagmamasahe ni Natasha. Halos makatulog na siya sa sarap. Sa ilalim ng kumot, sa malalim na tahimik na hangin ng spa, biglang nanlaki ang mata ni River. Parang may rally sa tiyan niya. Kumakalam, nagsisigawan. Parang may kung anong naglalaban-laban sa loob ng tiyan niya. Napabulong na lang siya sa kanyang sarili. Hindi to pwede. Hindi ngayon. Hindi dito. Please, kalma lang Sushi. Huwag kang magrebelde. Naalala niya ang huling kinain niya bago magpunta sa spa ay ang sushi mula sa isang fine dining restaurant. Hindi siya madalas kumain nito dahil ngaro. Kaya lang, doon pinili ng kanyang client na doon kumain kaya wala siyang nagawa. Samantala, patuloy pa rin si Natasha sa masahe. Walang kaalam-alam sa panganib na tila sumisigaw sa paligid. Mas lalong lumala ang sitwasyon. Nararamdaman na ni River ang butil-butil na pawis sa kanyang muka. Hindi na siya mapalagay. Ang kanyang stress-free na pakiramdam nito at ang pag-e-enjoy sa bawat haplos ni Natasha ay napalitan ng nerbiyos. Habang minamasahe ang lower back ni River, nakapikit si Natasha, tila focus na focus. Meanwhile, si River ay pawis na kahit malamig ang aircon. Lord, huwag naman dito. Pakiramdam niya ay any minute from now ay sisingaw mula. Pakiramdam niya ay any minute from now ay may sisingaw mula sa kanyang tiyan. Naisa na niyang mag-excuse muna kay Natasha, ngunit huli na ang lahat. Nagulat si River. Nadulas ang kamay ni Natasha sa massage oil dahil sa gulat at kaba. Tunog ng matinis at pigil na utot na nagmula. Kanino pa nga ba? Mula kay River Arcangel. Biglang natahimik ang buong spa room. Walang gumalaw, walang huminga, walang umamin. Napaigtad si Natasha. Napatigil sa pagmamasahe. Unti-unti siyang umatras. Teka, ano yun? Tumingin siya sa paligid. Nahampas siya sa hangin dahil sa amoy na dala ng utot na yon. Mabaho, parang amoy nilagang itlog. Kumunot ang mukha ni Natasha at halos masulasok sa naaamoy na masangsang. Napapikit ang mata ni River. Gusto niya nang lamunin ng lupa sa mga sandaling yon. Hindi niya akalain na sa dinami-rami ng pagkakataon, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa talaga siya nautot ng ganito katindi? Lecheng sushi talaga. Bakit ba kasi sa dinami-rami ng pwede niyang tirahin, talagang nilantakan niya pa ang sushi na yon. Ngayon tuloy, wala siyang ibang masisi, kundi ang sushi. Ang sushi na walang kamalay-malay. Umutot ka, sir? Bulalas ni Natasha. Ha? Hindi ah. Umutot ka eh! Hindi nga ako yun. Baka ikaw. Hoy, hindi ako umutot ah. Mamatay man. Ikaw yun eh. Hindi nga. Panay naman ang pagde-deny ni River. Dalawa lang naman tayo dito oh. Hindi naman ako yun eh. Sure ako doon. Umutot ka eh. Napaigtad naman si River. Wala na siyang ibang option. Ayaw naman niyang magsinungaling. Ano naman kung umutot siya? Lahat naman ng tao ay umuutot. Kahit ba CEO siya, kahit ba gwapo siya. Tulad natin, tao din siyang umuutot. Siguro, hindi nga lang ganun kabaho. Okay. Oo na. Nautot na ako. Sorry. Sabay na pasinghap siya sa hangin. Sabay lumakumos ang muka. Dahil kahit siya
ay hindi niya masikmura ang nakakasulasok na amoy ng kanyang utot na nangingibabaw sa buong room na yon ng spa. Kitang-kita naman ni Natasha ang mukhang iyon ni River na hindi mapinta. Ramdam niya ang kahihiyan na nararamdaman ng binata at halos ayaw tumingin sa kanya. Okay lang no, lahat naman ng tao umuutot eh. Pagpapagaan ng loob na sabi ni Natasha, ngunit hindi pa din matigil ang pagpapaypay niya sa hangin. Ang sama kasi ng tiyan ko eh, lecheng sushi yun. Nagpipigil naman ng tawa si Natasha dahil sa mukhang iyon ni River. Huwag mo nang pigilan ng tawa mo. Baka mamaya, ikaw naman ang mautot dyan. Malakas na tawa naman ang pinakawala ni Natasha. Ang baho, sir! Shh! Sige, lakasan mo pa. Nahihiya na nga ako eh. Sorry. May CR naman dito eh. Gusto mo muna gumamit? Okay lang, hindi naman ako. Bigla na lang muli nahiya si River. Kitang-kita sa mukha nito na tila simputi ng sinag ng araw dahil sa sobrang hiya nito sa dalaga. Pigil na pigil pa din ang tawa ni Natasha dahil sa pangyayari, ngunit nang makita niyang itsura ni River, ay tila may konting awa siya rito. Naiintindihan naman niya. Okay ka na ba? Hanggang sa mapangiti na lang si River, tumingin siya kay Natasha na alam niyang nagpipigil pa rin ng tawa. Tumawa na din si River dahil sa totoo lang, nakakatawa naman kasi talaga ang nangyari sa kanya. Lalong-lalo na ang tunog ng utot na yon na lumabas sa kanya. Sumuko na siya sa kahihiyan. At this point, parang mas naging komportable pa siya kay Natasha. Hindi ko sinasadya, I swear. Galit lang talaga yung sushi. May plano siyang ilaglag ako. Patuloy pa din sa pagtawa si Natasha. Nako, sobrang tapang ng utot mo, sir. As in! Oo na yan ah. Natigil si Natasha sa tawa. Humawak sa dibdib niya. Kinilig bigla sa dami nilang tawa. Napatingin sa nakaupong si River. Pero in fairness ha, kahit nautot ka, cute ka pa rin. Nagulat si River. Medyo napalunok. Biglang kinabahan. Pero parang may tumulak sa kanya mula sa dibdib. Tumayo siya. Lumapit kay Natasha. Medyo seryoso ang muka. Umupo sa harap niya. Alam kong ngayon pa lang tayo nagkakilala. Pero nag-aalangan si Natasha. Kinakabahan din. Parang may music na dahan-dahang bumubulong sa likod niya. Kung hindi ko to gagawin, baka habang buhay ko tong pagsisihan. Nagulat si Natasha. Akala niya joke, pero biglang lumapit si River at dahan-dahang hinalikan si Natasha sa labi. Nakadilat si Natasha, tulala, hindi makagalaw, parang tinamaan ng kidlat. Mabilis na nakaw na halik, ngunit ramdam ni Natasha na may init. Alam niya, dala lang ng bugso ng damdamin. Pagkatapos noon, agad na umatras si River. Tila nahiya naman si River sa ginawa niya. I'm sorry, hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Baka dahil gusto kong mag-shut up ka sa pagtawa. Tulala lang naman si Natasha at hindi alam kung anong magiging reaksyon sa ginawa ng kanyang client. Alam niyang bawal na bawal yun sa wellness pa na yun, ngunit sa kabilang banda ay bawal din namang gawing katatawanan ang kanilang client. So it's fair, tabla lang silang dalawa. Napahawak na lang sa labi si Natasha. I'm sorry, I'm not supposed to do that, but I don't know. Nagblink ng 3 beses si Natasha, tumingala, napailing at biglang napangiti. It's okay, alam ko naman na ginawa mo lang yun para patahimikin ako sa pagtawa. Bahagya namang naibsa ng kaba ni River. But I don't tolerate it, sir ha. Hindi ako ganong klaseng babae at porket gwapo ka, okay lang. Quits lang tayo dahil hindi ko din napigil ang pagtawanan ka, which is against our rules dito sa spa. Tumayo si River, tumalikod, kinuha ang bag at jacket niya. Nahihiya pa din ito. Sa puntong to, kahit hindi pa tapos ang oras ng masahe, ay nagpasya na siyang umalis na lang. Natasha, salamat sa lahat sa masahe, sa tawa. At again sorry sa pagkiss ko sa'yo. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pintuan. River, sir. Lumingon si River. Akala niya ay may masamang sasabihin si Natasha.
Bumalik ka ulit ha. Next time, magdala ka ng gas mask. Napatawa si River, tumingin ng malalim kay Natasha. We'll see. Sambit naman ng binata bago ito tuluyang lumabas ng spa na yon. Pagkaraan ng tagpong yon, kaagad naman siyang inusisa ng kanyang workmate at kaibigan na si Michelle. Nats! Anong kaguluhan ang nangyari dyan sa room? Ang ingay-ingay nyo ng kliyente mo? Tila may pananabik na tanong ng kaibigan. Girl, mahaba at nakakatawang story. Go block mo na! Anyari, nagbumbumpaw kayo sa loob? Bawal yun, kalurki ka! Porket gwapo ang client, sinuko mo na ang bataan? Oy, hinay-hinay ka muna dyan ah. Ayan ka na naman sa pagiging asyomera mo eh. Walang tsuba-tsutsu na naganap doon. At isa pa, you know me. You tell me! You tell me! Kaloka ka? Never kong gagawin niyang ganyan no? At isa pa, mahal ko ang trabaho ko. Kaya hindi ko hayaan na masira yon. Porket gwapo ang client. Pero may nangyari lang na very very light. Mas lalo naman naging interesado si Michelle sa kanyang sinabi. Hay nako, mas lalo mo pa akong pinapasabik dyan sa mga hanas mo eh. Hindi mo pa sabihin ng diretso kasi. Ito na nga girl, habang minamasahe ko si River. Ayan na, first name basis. Huwag ka na kasi munang umarte dyan. Ito na nga eh. Mukhang sobrang nag-enjoy sa masahe ko. And all of a sudden, Anong nangyari, te? Natatawa naman si Natasha habang naiisip ang naganap kanina. Bigla siyang umutot. Nanlaki naman ang mga mata ni Michelle at natawa sa sinabi ng kaibigan. Utot? As in utot? Utot as in fart? Shh! Huwag kang maingay dyan. At wag mong makukwento sa iba ah. Oo, nautot siya. Sinabi ko sa'yo to kasi trusted friend kita ah. Hindi naman magkamayaw sa pagtawa si Michelle sa kanyang naririnig. Biruin mo isang CEO? Umutot? Huy, ano ka ba? Tao din naman yun, no? I mean, sobrang sama ba ng tiyan niya or sobrang palagay na ang loob niya sa'yo kaya siya nautot? At ito pa nga. Kaloka, may nangyari pa? Don't tell me. Napupo siya ah. Ew, kadiri! Hindi, no? Eh ano? Sobrang tawa ko kasi kanina. As in, tawa na malala. Then all of a sudden, bigla na lang. Ano? Nananabik na tanong ni Michelle. Bigla na lang niya akong hinalikan para daw manahimik na ako sa pagtawa. Oh my God! Anong ginawa mo? Natulala ako syempre. Then nagsorry siya ng ilang beses. Sinabi niya na nabigla lang siya at gusto niyang pigilan ng pagtawa ko. Ganun? Sa bagay, bawal sa atin na pagtawanan ng client. Nasa manual natin yan, girl. Pero bawal din naman ang ganoong moves ng client sa ating mga therapist. So, bawi lang pala. Pero, okay lang ba sa'yo? Yun na nga eh. Bakit parang tumitibok pa ng mabilis ang dibdib ko? Para bang bigla kami nagkaroon ng connection? Dahil kaya, sobrang gaan ng loob ko sa kanya? Hala ka, girl! Na-inlove ka na yata! Bigla namang namula si Natasha. Bigla niyang sinuri ang kanyang nararamdaman. Nai-inlove na nga ba siya sa kanyang kliyente? Pagka-uwi ni Natasha sa kanilang bahay, napansin din naman ng kanyang ina ang masayang mood ni Natasha. Dati-rati kasi ay palaging pagod ang pakiramdam nito. Kakamustahin lang ang ina at saglit na kakain pagkatapos ay dediretso na sa kama. Pero ngayon ay parang full of energy pa siya. Hayun na nga at siya pa ang naghugas ng pinagkainan at nagwalis din ng sahig. Nagtataka si Aling Maria sa kanya dahil pakanta-kanta pa siya habang nagwawalis. Oh anak, mukhang may magandang nangyari sa spa. Natigilan naman sa ginagawa si Natasha. Nay? Wala po. Medyo ganado lang ako ngayong maglinis. Hindi pa naman din kasi ako inaantok eh. Anak, kilala kita. Kilalang kilala kita. Iba ang aura mo ngayon. Umamin ka nga. Anong meron ha? Napangiti naman si Natasha. Kahit kailan ay hindi talaga makakapagtago ng secret sa kanyang ina. Bukas din naman siya sa kanyang ina. Lahat ng pangyayari sa kanyang buhay ay pinagbibigay alam niya sa kanyang ina. Nay, paano ko ba malalaman kung na-inlove na ako sa isang tao?
Napangiti naman ang kanyang ina at naupo sa kanyang tabi. Hayan, ganyan. Ganyan ang kinikilos mo. In love ka na ba anak? Kanino? Magaan lang siguro ang loob ko, Nay. Basta siguraduhin mo lang kung sino ang maswerteng lalaking yan. Dapat hindi ka sasaktan at mamahalin ka ng buong buo at hindi ka huhusgahan. Muling umiti si Natasha dahil sa sinabi ng ina. Hala ang nanay, hindi nga niya alam na mukhang nagkakagusto na ako eh. Wala yun, Nay. Sabay bumuntong hininga si Natasha. Sa puntong to ay tila nagising siya sa katotohanan. Isang katotohanan na nagsasabing imposible ang mga nabubuong idea sa kanyang isip. Hanggang sa paghiga niya ay daladala pa rin niya ang isipin na yon. Hindi nga siya dalawin ng antok dahil tumatakbo sa isip niya ang maamo at gwapong mukha ni River Arcangel. Ano ba yan? Natasha, gumising ka nga sa realidad. Never na magkakagusto sa'yo ang River na yun, no? CEO yun, mayaman, gwapo, simpatiko. Siyempre ang mga tipo nun, model, mayaman, alta sa syudad at maganda. Gumising ka, Natasha, dahil isa ka lang masahista. Kailanman, hindi ka magkakaroon ng lalaking magmamahal sa'yo tulad ni River. Sabi pa ng kanyang utak sa kanya. Huminga siya ng malalim at saka pinilit na matulog. Ilang oras pa lang siyang nakatulog ay bigla naman panay ang ring ng kanyang telepono. Ayaw na muna niyang sagutin yon, ngunit parang may 10 missed call na yata. Pikit pa din ang isang mata ay sinagot niya ang telepono. Nakita niya ang nakaregister na pangalan sa call na yon. Ma'am Lynn? Pumupungas-pungas pa na sambit niya. Natasha, sorry sa abala. Alam kong natutulog ka pa sa mga oras na to. Pero emergency lang talaga. Kinuskos ni Natasha ang mga mata nito at saka bumangon. Naghihintay sa sasabihin ng nasa kabilang linya. Nats, kulang kasi tayo sa therapist ngayong umaga. Nakalib si Natelli at Marga. Ikaw lang sana ang maaasahan ko today. Napailing na lang si Natasha. Alam niya na ang sasabihin ng kanyang manager. Ano po ba yun, ma'am? May isa kasi tayong mayamang client sa Makati. Nagpapaservice sa office nito. Sa bagay, okay na rin. Tip at extra income na rin. Sa isip naman ni Natasha. Pwede ka ba? Opo, sige po ma'am. Carry ko naman po. Kaya naman, mabigat man sa loob, ay si Natasha na nga ang pansamantalang humalili sa therapist na naka-assign sa umaga para sa home service massage. Naglalakad si Natasha sa lobby ng isang mataas at modernong gusali. Bit-bit ang massage kit, suot ang ID at polo uniform ng spa. Huminga siya ng malalim at kita sa muka ang kaba. Grabe naman tong building na to. Baka pati elevator may sariling wifi. Pumasok siya sa elevator. Maluwag, malinis. May musika pang instrumental ng Careless Whisper. Bumagsak ang balikat ni Natasha sa pagod habang hawak ang listahan ng room number ng on-call client niya. Room 42B? Teka, 40th floor pa? Naku po, Lord. Wag po sanang masira ang elevator. Muling bulong niya. Sumara ang pinto. Sandali siyang napapikit habang nakasandal sa pader ng elevator. Ngunit biglang, bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, maporma, may suot na simpleng white shirt, jeans at relo. Fresh, amoy successful. Pero mas amoy ang nakakakilig na presensya nito. Sa lahat ng lugar, ayun nga, naroon sa gusaling yon, si River Arcangel. Uy! Napatitig si Natasha, parang may slow motion, bumalik lahat ng alaala, mga masahe, ang tawa, at ang utot, incident. Kinabahan naman si Natasha at namula. Ikaw? Ako nga, at ikaw. Hello ulit, Miss Killer Massage. Pumasok si River at tumayo sa tabi ni Natasha. Nagtama ang balikat nila. Pareho silang napatayo ng diretsyo. Tila may kuryenteng nag-i-spark sa pagitan nila. Mahinang nagsalita naman si Natasha. So, dito ka pala nagtatrabaho? Medyo. Actually, sa akin tong building. Napalunok si Natasha sa kanyang narinig. CEO mode ka pala ngayon? Oo,
Pero sa'yo, pwede akong massage boy. Napailing si Natasha pero ngumiti. Maya-maya lang, biglang tumigil ang elevator. Kumurap ang ilaw at tumunog ang alarm. Ah, anyari? Huwag niyo namang sabihin. Kalma naman si River at halatang kampante lang sa nangyayari. Mukhang natrap tayo. Nagpanik naman si Natasha dahil first time itong nangyari sa kanya. Lord, ayun na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ko na inulit ang novena ko para hindi na ako ma-elevator trap. 40th floor. Lord, no, wag ngayon please. Pinindot ni River ang emergency button at nagbigay ng executive command. Alam naman kaagad ng security ng building ang ibig sabihin nun. Relax lang, tumawag na ako ng security. 10 to 15 minutes daw, max. 10 to 15 minutes? Diyos ko, parang forever na yun. Nanlaki ang mga mata ni Natasha at tumaas ang boses. Napatingin naman si River sa kanya, nakangiti at nagsalita ng malumanay. Hindi naman siguro. Relax ka lang. Kasama mo naman ako dito eh. Natahimik naman si Natasha at napaisip. For sure, nagagawin ng security department ang lahat, makalabas lamang ng ligtas ang kanilang CEO. Si River ang may-ari ng gusaling yon. Medyo awkward lang dahil silang dalawa lamang sa loob. Pero ang tensyon ay parang bubblegum na paunti-unting humahaba. Napatingin si River sa kisame. Naaalala mo naman ako, di ba? Well, hindi madaling kalimutan ang nangyari the other night. Sabi ko na nga ba eh, memorable yun. More like traumatic. Pero in fairness, masarap kang kausap. Ganun din ako sa'yo. Parang masarap ka nga, masarap kausap, magaan. Tumitig si River kay Natasha para siyang nalusaw. Ilang segundo pa ang lumipas na walang nagsalita. Naglakad-lakad si River sa loob ng elevator. Natasha? Seryoso namang nagsalita si River. Alam kong hindi ito yung ideal na lugar para sabihin to. Pero simula nung gabing yun, hindi kita makalimutan. Natigilan si Natasha, hawak ang dibdib na para bang tinamaan ng sobrang kilig. River, tanging sambit niya habang patuloy ang mabilis na pintig ng kanyang dibdib. Wala lang, gusto ko lang aminin. Kasi habang tumatawa ka nung araw na yon, parang ewan, hindi kita makalimutan eh. Prangkang sabi ng CEO. Wow, ganyan ba talaga kapag CEO? Pinalaking bolero? Natawa naman si River sa sinabi ni Natasha. Honestly, hindi ako sanay. Pero sa'yo, parang gusto ko lang maging totoo. Tumahimik ulit ang paligid. Tahimik din ang musika. Pero hinga lang nila ang maririnig. Tumingin si River kay Natasha. Tumingin si Natasha pabalik. Dahan-dahang lumapit si River. Unti-unti. Parang eksena sa mga pelikula. Marahan niyang hinawakan ang pisngi ni Natasha. Pagkatapos ay bumulong ito sa kanya. Pwede ba kitang halikan ulit? Napatitig si Natasha, kagatlabi, hindi nagsalita. Walang ano-ano ay bigla na lamang siyang tumango. Hindi niya alam, ngunit tila basang-ayon ang kanyang puso sa tanong ng lalaking kanyang kaharap. At doon, dahan-dahan, muli silang naghalikan. Maingat, mainit, ngunit ramdam na may respeto. Hindi tulad nung una. Sa pagkakataong to, ay mas malalim at may intensyon. Hanggang sa bigla na lamang bumukas ang pinto ng elevator. Tumambad ng janitor na nagtutulak ng timba na nagulangtang din sa eksenang nasilayan nito sa loob ng elevator. Samantala, namula naman bigla sina River at Natasha hanggang sa magkatinginan sila. Napabulong naman ng sambit ang janitor. Oy, may umiiksena pa pala sa elevator. Bago pa makita ng ibang empleyado ang nakita, mabilis na tumakbo palabas si Natasha. Literal, parang nga siyang ninja na humaharurot ng takbo. Hindi alintana kung tamang floor ba ang napuntahan nito. Uy Natasha! Wait! Wait! Pero wala na si Natasha. Simbilis ng kidlat na nawala sa paningin ng binata. Naiwan si River sa elevator na hawak-hawak ang kanyang dibdib. Napabulong naman si River. Am I falling in love with her? Balik sa opisina si River.
Hawak ang cellphone pero walang bagong message. Nakatitig sa screen habang nakasandal sa swivel chair. Ano bang meron sa'yo, Natasha? Bakit parang hindi ka mawala sa isip ko? Ano ba tong nararamdaman ko? Maya-maya naman ay biglang sumilip ang assistant niya sa pinto. Sir, may meeting po tayo in 5 minutes. Cancel mo lahat. May pupuntahan ako. Saan po, sir? Bumuntong hininga naman si River at napangisi. Spa. Hindi na nga nag-alintana si River. Kinansel nito lahat ng appointment niya ng araw na yon. Sa bagay, hindi naman siya makapagtrabaho ng maayos dahil hindi niya makalimutan ang halik na yon na naganap sa elevator. Hindi niya makalimutan ang magandang mukha ni Natasha. Pilit itong tumatakbo ng pabalik-balik sa utak niya. Nagmamadaling pumasok si River sa paborito niyang spa. Suot ang shades, naka-denim jacket at halatang balisa. Kinausap niya ang receptionist, si Jingay. Halos nauutal pa niyang kinausap ang receptionist. Miss, si Natasha po. Yung magandang receptionist. Nandito ba siya? Napatingin si Jingay, napakamot sa ulo. Ay, sir, sayang. Resigned na po si Natasha. Last week pa. Natahimik si River. Napayoko. Biglang nawalan ng gana ang kanyang buong katawan. Resign? Mahinahon naman siyang sinagot ng receptionist. Opo. Hindi na nga po siya nagpaalam kung saan lilipat. Basta, nag-thank you na lang tapos nawala na. Maya-maya naman ay biglang lumabas si Michelle, ang kaibigan ni Natasha sa spa na yon. Sir! Sir River! Napakunot noon naman si River sa narinig. Hindi sa kanya pamilyar ang babae at tiyak siya na hindi pa niya ito nakikita. Siguro sir, hindi niyo po ako namumukaan. Pero ikaw, kilalang kilala ko. Ikaw yung naging customer ni Natasha. Tama po ba? Nakangiting sabi ni Michelle. Nagkibit-balikat naman si River at nananatiling nagtataka. Kilala mo ko? Yes naman no. Madalas kang ikwento ni Natasha sa akin kaya hindi kita makakalimutan. Sa puntong to, medyo nahiya si River. Dahil malamang sa malamang ay naikwento din ni Natasha ang aksidenteng pag-utot nito. Gayunpaman, hindi niya na masyadong in-entertain ang ideyang yon. Bagkos, nakita niya yung opportunity na yon upang mag-ungkat tungkol kay Natasha. So alam mo kung nasaan si Natasha? Alam ko, pero kaya umalis yun kasi iniiwasan ka. Laking gulat ni River sa kanyang narinig. Ha? Iniiwasan? Bakit? Anong nagawa ko sa kanya? Sa totoo lang, medyo lutang lang talaga ang friend kong yon. Ayaw niya daw na papalapit sa'yo, kaya lumayo na lang siya. O diba? Sabi ko naman, kung bet ka niya, di go go go. Masayang sambit pa ni Michelle sa CEO. Hala, ang daldal ko. Sorry sir ha, yung friend ko kasi na yon, takot ma-in love ulit takot sa relationship. Una, alam mo na, sa ganitong trabaho namin, madalas kami nahuhusgahan kaagad. Ayaw niyang masalimuot na relasyon. Pangalawa, focus kasi yun sa buhay. Ayaw niya muna makipagjowa kasi nga, sila na lang ng nanay niya. Gusto sana muna niyang iahon sa hirap ang mudra niya. Sorry ang daldal ko talaga. Napatangu-tangu naman si River sa kanyang mga narinig. Dito naman ay tila mas nahulog pa ang loob niya sa magandang masahista. Masasabi mo ba sa akin kung nasan siya? Naku sir, hindi naman sa Marites ako At saka, friend ko yung si Natasha. Hindi ko siya itatatawa. Pero, nasa La Union siya. Doon sa kamag-anak nila sa San Juan, La Union. Hala, ang daldal ko talaga! Gumuhit naman ang ngiti sa labi ni River at tila nabigyan pa ng pag-asa dahil sa kanyang narinig. Salamat. Michelle po ang name ko sir Hindi ako nagchismis sa'yo ng whereabout ni Natasha Pagsinghal na sabi pa ng kaibigan ni Natasha. Matapos makuha ni River lahat ng detalye sa kinaroroonan ni Natasha, ay hindi na siya nag-atubili pa. Sumakay si River ng SUV. Dala-dala niya ang pag-asang makita muli ang dalagang nagiging dahilan ng kanyang pagkabaliw. Dire-diretso siya sa norte. Umabot nga ng halos 6 na oras ang biyahe niya. Habang nasa biyahe naman, ay kanina patanong ni River sa kanyang sarili habang nakangiti. Bakit ba kita hinahanap? Ewan ko ba, Natasha? Pero gusto kitang makita ulit. Gusto ko malaman kung anong meron sa ating dalawa. Pag
Pagdating sa maliit na bayan na yon ng San Juan, naamoy kaagad ni River ang amoy ng dagat. Bumunot siya ng malalim na hininga. Sabay na pangiti dahil ngayon lamang siya ulit nakalanghap ng sariwang hangin. Pinagmasdan niya ang paligid, maraming mangingisda. Tahimik ang buong lugar na yon. Napansin din niya na payak ang mga bahay pero maayos at payapa. May nakita siyang isang sari-sari store. Nilapitan ng tindera. Hi po, good morning. Alam niyo po ba kung saan nakatira si Natasha? Alam ko po kararating lang nila dito sa San Juan kasama ang nanay niya. Mga mid-20s, maganda, parang artista. Tinignan siya ng tindera mula ulo hanggang paa. Ah, si Tasha ba? Yung laging tumatambay sa dalampasigan. May maliit na hilot area sa tapat ng bahay nila. Andun lang yun Tinuro ng tindera ang isang kubo sa may puno ng nyog. Kita mula roon ang asul na dagat. Na-excite naman si River sa kanyang narinig. Salamat po, Manang. Mabilis na tinungo ni River ang direksyon na sinabi ng tindera. Nakita ni River si Natasha na nakaupo sa bangko, nagbabanlaw ng paa sa tubig. Suot ang simpleng duster. Wala siyang make-up, pero parang mas lalo itong gumanda. Napatigil si River sa paglalakad at natulala. Napabulong na lamang siya. Natasha, ikaw na ba yan? Biglang lumingon si Natasha, nagulat at mabilis itong tumayo. River? Anong ginagawa mo dito? Napangisi naman si River. Hi. Surprise visit? Nagtagpo ang dalawa sa ilalim ng puno, malapit sa bahay na tinutuluyan ni Natasha. May maliit na mesa roon at doon sila nag-usap. Inalok ni Natasha ng malamig na tubig si River. Pareho silang nakaupo, may konting tensyon, pero higit sa lahat, may init ng damdamin at pananabik ang dalawa. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap kita. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi na kita matanggal sa isip ko Umiwas naman ng tingin si Natasha. Kaya ako umalis para malayo ako sa gulo. Ako ba yung gulo? Ikaw yung utot na hindi ko makalimutan. Biro naman ni Natasha habang nakamasid sa binata. Natawa na rin si River sa birong yun ng dalaga kahit na medyo nahihiya to. Fair, ako rin. Yung tawa, ngiti, at halakak mo. Hindi mo wala sa isip ko. Tumahimik si Natasha, tumingin sa dagat. Bigla na lamang naging seryoso ang ambience sa paligid. Umihip ang malamig na hangin na parang eksena sa pelikula. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, River. CEO ka. Guwapo. Mayaman. May sariling building. Ako, masahista lang. Bakit mo ba ako hinahanap? Hindi ka mawala sa isipan ko, Natasha Hindi ko alam kung bakit. Pero Natasha, ikaw lang ang nagbibigay ng dahilan para umiti ako at manamik ng ganito. Napangiti si Natasha. Tumayo naman si River at lumapit kay Natasha. Natasha, hindi kita hinanap para lang mag-sorry dahil sa nangyari sa elevator. Hinanap kita kasi mahal na kita. Mahal kita, Natasha. Napatigil si Natasha. Bumilis ang pintig ng puso na para bang may tambol at saka siya tumingin kay River ng mataimtim. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Ngayon lang ako naging ganito, nakasigurado sa isang bagay. Tumayo si Natasha, lumapit kay River. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, yumakap siya ng mahigpit. Ang weird mo. Sabay hampas nito sa balikat ng binata. Weird na kung weird, pero yun ang totoo, Natasha Marahang tumayo si Natasha at saka bumuntong hininga. River, sorry, pero ikaw ang dahilan kung bakit ako lumayo sa Maynila. Bakit? Dahil ayokong tuluyang mahulog sa'yo, River. Nagulat naman si River sa tinuran ng dalaga. Hindi akong babaeng nababagay sa'yo at natatakot din akong umibig sa'yo. Pero bakit? Hindi mo ba nakikita ang pagitan natin, River? Langit ka. Lupa ako. Ayokong dumating ang panahon na pagsisihan mo ang pagpatol sa katulad kong masahista at iiwan lang ako ng basta-basta. At ayokong maramdaman ng ganoong pakiramdam, River.
Kaya hanggat wala pang namumuo sa ating dalawa, mas mabuti nang itigil na lang natin to. Please, River! Natameme naman si River sa mga binitawang salita ni Natasha. Pero, seryoso ko sa'yo. Hindi ko tinitignan ang pagitan natin. Wala namang masama sa sitwasyon natin At hindi bumaba ang tingin ko sa'yo kahit minsan, Natasha. Isa lang ang masasabi ko. Hindi ko aabusuin ang estado ko sa buhay para lang makuha ka. Mahal kita, Natasha, kahit ano ka pa. Napailing naman si Natasha. Ramdam niyang babagsak na ang kanyang mga luha ng mga sandaling yon. Magagabi na. Baka abutan ka ng dilim pagbalik ng Maynila. Isa pa, kailangan ko pang asikasuhin ng nanay ko. Umalis ka na, River. Napalunok na lamang si River. Binasted nga ba siya ni Natasha? Sa kabilang banda, naisip na lamang niya na baka hindi pa sapat ang panahon para marinig niya ang sagot na nais niyang makuha mula kay Natasha. Bumagsak na lamang ang balikat niya at saka sumang-ayon sa nakikita niyang nais mangyari ni Natasha. Salamat, Natasha. Dahil kahit papano ay hinarap mo ko. Pero hindi ako susuko. Ipapakita ko sa'yo na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Mariing sambit ni River bago ito tumalima paalis. Maya-maya naman ay bigla na lamang lumabas sa bahay ang kanyang ina na kanina pa pala nakikinig sa usapan ng dalawa. Anak, bakit mo naman hinayaan na umalis yung lalaking yon? Mukhang hinanap ka pa talaga dito sa La Union. Tapos, papaalisin mo lang ng basta-basta. Nay, kanina ka pa ba dyan? Oo, narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Bumuntong hininga naman si Natasha at ramdamang bigat na nararamdaman nito. Akala ko ba lumipat tayo dito sa La Union para iwasan ang mga papanghusgang tao doon sa atin? Bakit parang sa nakikita ko ngayon may isang tao ka lang gustong iwasan? Tumingin si Natasha sa kanyang ina. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang tunay niyang dahilan. Ngunit sa puntong yon, batid na ni Aling Maria ang tinatakbo ng kanyang puso. Anak, kung natatakot kang magmahal nang hindi natin kauri, siguro ito ang tamang pagkakataon na buksan mo ang puso mo para magmahal. Sa tingin ko, seryoso naman ang lalaking yun sa'yo dahil kita mo naman, bumiyahe pa siya ng 6 na oras para lang hanapin ka. Natatakot lang ako, Nay. Natatakot akong kapag tuluyan akong umibig sa kanya iwan lang niya ako. Lalo na't hindi naman kami pareho. Ano na lang sasabihin ng mga taong nakapaligid sa kanya kapag nagkataon, jowa niya isang masahista, tapos later on, iiwan niya lang ako. Hay, ano ka ba naman anak? Napakapraning mo naman. Hindi pa dumarating ang bukas, may prediction ka na. Anak, subukan mo lang. Baka mamaya siya ang bubuo sa'yo. Pero, paano ka, Nay? Hay nakong bata ka. Wag mo na akong isipin. Buong buhay mo, ako na ang sentro ng pagkakayod mo. Subukan mong gawin naman ang mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Masaya ako kapag nakikita kitang masaya. At kung ang lalaking yon ang magiging dahilan para makita kitang nakangiti, masayang masaya na ako doon, anak. Nay, alam mo naman 'di ba? Alam mo naman ang pinagdaanan ko noon. Lumapit si Aling Maria sa kanya at saka hinagod ang kanyang likod. Anak, alam kong dumaan ka sa masakit na nakaraan. Alam kong ilang gabi ka ring umiiyak noon. Pero subukan mong tumaya muli. Kasi hanggat hindi mo muling sinusubukan, mananatili kang magiging bihag ng nakaraan mo. Ang katotohanan nito, naging masakit ang naging karanasan ni Natasha sa kanyang dating kasintahan. Matapos siya nitong paibigin, ay bigla na lamang itong naglahong parang bula. Wala man lang paalam, walang kahit anong salita. Matindi ang iniwang sakit nito sa kanya. Ilang gabi ang kanyang pagtangis, ilang araw siyang tulala at tinatanong ang sarili kung saan ba siya nagkulang. Dumating pa sa puntong umaasa siyang babalik ang lalaking yon. Ngunit dumaan ang mga araw, linggo, buwan at taon. Hindi na ito nagbalik sa kanyang piling. Tama naman si Aling Maria. Kung hindi susubukang magmahal muli ni Natasha, mananatili siyang nakakoble sa anino ng kanyang nabigong pag-ibig noon. Sa tingin mo, Nay,
Kakayanin ko kaya muli ang sakit kong magkataon? Anak, ayan ka na naman eh. Masyado mong iniisip ang masaklap na pwedeng mangyari sa'yo. Magtiwala ka sa puso mo, anak. Magtiwala ka sa pag-ibig. Sa mga binitawang salita ni Aling Maria, para bang nabunutan ng tinik si Natasha. Para bang nawala ang agam-agam niya. Tila nais niyang subukang ibigay ang puso sa lalaking tinitibok din ito. Kinabukasan, nagulangtang naman si Natasha nang muling magbalik sa kanilang lugar sa La Union si River. Maaga pa lang ay kumakatok na ito sa kanila. Hayun na nga at may dala pa itong mga bulaklak at pagkain. Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Hindi ko kasi matanggap na pinagtabuyan mo ko kahapon. Napairap naman si Natasha sa kanyang narinig. Natasha, talaga bang wala na akong pag-asa sa'yo? Mahinahong tanong ni River. Pinagmasdan naman siya ni Natasha. Iabot mo muna sa akin yung dala-dala mo. Tila nahiya naman si River at kaagad nitong inabot kay Natasha ang dala nitong bouquet of flowers and take-out food sa nadaanan nitong restaurant. Sumilip naman si Aling Maria at saka ngumiti. Siya na ba anak ang... Mabilis naman sumingit si Natasha. Nay, si River nga pala. River ang nanay ko. Nice meeting you po. At saka nito inabot ang kamay nito sa matanda. Yakap na mahigpit naman ang sinukli ni Aling Maria sa matanda. Iho, kung may plano ka man sa anak ko, wag na wag mo siyang sasaktan ha. Naku nay, heto kunin niyo na muna at mukhang nagugutom na kayo. Sabad naman ni Natasha at saka binigay ang dala ni River. O siya, iwan ko na muna kayo dyan. Sabi naman ng matanda habang dala ang mga bulaklak at pagkain patungo sa kusina. Mukhang mabait ang nanay mo ah. Oo, mabait at chismosa din. Teka, nasa na ba tayo? Sabi ko, liligawan sana kita. Nalaki naman ang mga mata ni Natasha. Sigurado siyang hindi niya yun narinig kanina nung sinabi ni River. Ha? Anong sinasabi mo? Gusto ko ipakita sa'yo na seryoso ako sa'yo. Kaya gagawin ko ang lahat para makamit ko yung matamis mong oo. OA mo? Seryoso ako. Liligawan kita. Bakit? Hindi ba pwede? Utot mo. Napatawa naman si River sa sinabi ni Natasha. Ouch ah. Pwes, kung seryoso ka talaga dyan sa mga sinasabi mo, kaya mo bang magsibak ng kahoy? Napakunot naman ang noo ni River. Magluluto ako ng pagkain at wala kaming magagamit na kahoy pang gatong. Kaya mo bang magsibak ng kahoy? Patda naman ang reaksyon ni River. Hindi niya alam kung seryoso ba si Natasha sa mga sinasabi nito. Oh, ayaw mo ata eh. Hindi mo yata kaya. Oo na. Kayang-kaya ko yan. Tiwala sa sariling sambit ni River. Hayun na nga at kinuha na ni River ang kahoy at ang palakol na siyang gagamitin nito sa pagsibak ng mga kahoy. Mabuti na lang talaga, nag-gym ako. Bulong pa ni River. Si Natasha naman ay hayon ay nakamasid lamang sa binata. Nakita niya na sa una ay tila nangangapa pa ang binata. Ngunit kalaunan ay nagamay na nito ang tamang pagpapalakol sa mga kahoy. Hanggang sa makaramdam naman ng init si River, kung kaya naman hinubad nito ang suot nitong t-shirt. Kaagad naman tumambad ang naghihimutok nitong mga muscles at ang abs nito. Dahilan upang mapanganga si Natasha. Napalunok na lamang siya ng masilayan ang magandang katawan ni River habang pawis na pawis to. Huy yung bibig mo, baka mapasukan ng langaw. Pagpansin naman ni River sa dalaga, mabilis naman si Natasha at saka umirap sa binata. Dalian mo dyan, aayusin mo pa yung bubong namin. Sambit nito at saka tumalima palayo. Naging desidido nga si River sa panliligaw kay Natasha. Araw-araw itong lumuluwas mula sa Manila patungo sa La Union upang ligawan ng dalaga. Wala namang paldo ang pagdala nito ng bulaklak at mga chocolates at talaga namang ginagawa niya ang lahat ng utos ng dalaga para lang makamit nito ang matamis niyang oo. Nung araw nga na yon, naisipan pa ni River na magtanim ng mga rosas sa hardin nila. Sa tingin niya kasi, ito ang magiging simbolo ng pag-ibig niya para sa dalaga.
Oh, abat, nagtanim ka pa talaga ng mga roses dyan sa hardin ah. As if naman mabubuhay yan. Kaya mo bang alagaan yan? Aalagaan ko yan, tulad ng pag-aalaga ko sa'yo. O sige, tignan natin kapag namulaklak na yung mga roses na yan. May good news ka sa akin kapag nangyari yon. Good news? Talaga ba? Kapag namulaklak na ang mga roses na yan? Oo nga, kaya dapat araw-araw mong diligan at alagaan ha. Magandang ngiti naman ang ginanti ni River sa dalaga. Mas naging masidhi pa ang panliligaw ni River. Nais nitong patunayan kung gaano kabusilak ang nararamdaman nito para kay Natasha. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga araw, kasabay ng pamumukadkad ng mga rosas na tinanim sa hardin na yon. Dumating na din ang tamang panahon upang ibigay ni Natasha ang good news para kay River. Ngunit bago mangyari yon, pinagtapat muna ni Natasha ang takot nito. Naroon sila sa hardin ng mga sandaling yon, habang nakasalampak sa nilatag na banig, habang pinagsasaluhan ang buko juice at ensaymada. Ang gaganda ng mga roses. Ang buong akala ko, hindi mabubuhay ang mga tinanim mo. Nagkakamali ako. Sabi ko naman sa'yo basta bubusugin mo lang sa pagmamahal, tiyak na mamumulaklak din yung mga yan. Sa mga ngiting yon, ramdam naman ang tila kaba sa mukha ni Natasha. Is there something wrong? River, ang totoo, natatakot akong mangyari muli yung nangyari sa akin noon. Iniwan at pinaasa. Hindi ko alam kung dahil ba mababa ang tingin sa akin, dahil isa lang akong masahista, o dahil isa lang akong mahirap. Shh, Natasha. Don't let yourself down. Kahit ano ka pa. Dahil alam ko kung gaano kabusilak ang puso mo. Malas ng lalaking nag-iwan sa'yo. At maswerte naman ako dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka. Makakaasa ka na hindi kita papaiyakin. Hindi kita lolokohin. At hindi kita papaasahin. Natasha, itaga mo yan sa bato. Isang taos sa pusong ngiti naman ang ginanti ni Natasha nang marinig ang assurance na yun mula kay River. Bumunot siya ng malalim na paghinga. Kung ganon, gusto mo bang marinig ang good news? Mabilis naman ang pagtango ni River. Oo na. Ha? Oo na, sinasagot na kita. Nanlaki naman ang mga mata ni River. Talaga? Mahal mo din ako? Kasi ako, mahal na mahal kita, Natasha. Oo, mahal din kita. Yes! Isang malakas na sigaw ang kumawala kay River, dala ng labis na kaligayahan. Ngunit kasabay nito, ay hayon, aksidente na namang kumawala ang hindi inaasahan. Parehong nanlaki ang mga mata ng dalawa sa kanilang narinig. Nautot ka na naman? Sorry, dala lang ng excitement. Grabe ka, hay nako, pasalamat ka, mahal kita. Sambit ni Natasha at saka yumakap kay River. Marahan namang hinaplos ni River ang mukha ni Natasha at saka dahan-dahang hinagkan ang mga labi nito. Nagpaubaya naman si Natasha, hinayaan niyang angkinin ni River ang kanyang labi hanggang sa matawan na lamang siya. Ang baho ng utot mo, Mr. CEO! Biro pa nito hanggang sa pareho na lamang silang napahagalpak ng pagtawa. Naging masaya ang pagsasama ng dalawa. Sa puntong to, nawala na ang mga agam-agam ni Natasha. Mas buo na ang puso niyang magtiwala muli, na umibig muli ng buong buo. Sa puntong to, hindi niya naalintana ang sasabihin ng iba, ang sasabihin ng mga taong nakapaligid kay River. Basta ang mahalaga sa ngayon, nagmamahalan sila ni River. Sa pagbalik ni Natasha at Aling Maria sa Maynila, ay mas naging handa nang harapin ni Natasha ang mundo kasama ng lalaking pinakamamahal niya. Hindi naman nagtagal dahil na din sa pagpupursige ni Natasha at dahil na din sa tulong ni River, nakapagpatayo ng isang wellness center si Natasha. Ang kaibahan naman nito sa ibang spa, mas naging focus siya sa nature's way of healing at binigyan din niya ang mga kababayan natin na visually blind upang magmasahe. Kalaunan naman ay dumating na din ang pagkakataon upang iharap ni River ang babaeng kanyang pinakamamahal sa altar. Sa puntong yon, sigurado na si Natasha na hindi siya nagkamali kay River. Ang lalaking tinanggap siya ng buong puso at walang panghusga. Ang kasalang yon ay dinaluhan ng mga pinakamalapit na kaibigan, kamag-anak at kapamilya ng dalawa. Buong pusong pinaalam ni River sa lahat
na ang babaeng kanyang piniling pakasalan ay hindi man yan kauri, ngunit tunay nga namang nagparamdam sa kanya ng pag-ibig. Natasha, sa araw na to, sinusumpa ko na hindi ka magiging malungkot. Araw-araw kitang papasayahin at patatawanin kahit umutot pa ako ng paulit-ulit. Mahal na mahal kita at pangako, ang pag-ibig ko ay kailanman hindi maglalaho. Mahal kita, Natasha. Bahagya namang natawa si Natasha sa pledge of love ni River. River, natakot man ako na magmahal muli at natakot sa panghuhusga ng mundo. Pero pinakita mo sa akin kung gaano kalalim ang pagmamahal mo sa akin. Nakita ko na handa mong gawin ang lahat para sa akin. Mahal kita at hindi yun magbabago. Mahal kita kahit na umutot ka pa ng araw-araw. Habang lumuluha naman ang mga tao sa paligid, ay hindi din nila mapigil na matawa sa mga hugot ng dalawa. Oh, tama na yan. Baka magkaututan na tayo dito. River Arcangel, you may now kiss your bride. Singit naman ng pare. Marahang inangat ni River ang belo ni Natasha at sa kanya dahan-dahang siniil ng halik ang kanyang asawa. I love you. May masahista girl. Hindi lang masahe mamaya ha. Napangisi naman si Natasha. I love you too. Ututin kong CEO. At muli, hinagkan nila ang isa't isa. Minsan, sa mga hindi natin inaasahang tagpo, makikilala ang taong inilalaan sa atin ng tadhana. Minsan din, sa hindi inaasahang tagpo, doon natin malalaman ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi nga ba't minsan ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa kabag? Sabi nga sa 1 John 14:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo po ang kwento ni na River at Natasha. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig na mga komento. Wow! Nice story again. Thank you, Inday Siren. Pa-shoutout naman. This is Melchor Ramirez from Santiago Street, Cavite City. Pa-shoutout to Enchara family listening here at Caloocan City. Florafes Parungaw. Nakakatawa at nakakakilig ang magandang kwento. Happy listening from Batangas City. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento. To.